Ang mga kaso kung saan sinasaktan ng mga ina o individual ang kanilang mga anak para sa kapakanan ng mga bagong karelasyon ay napakabihirang nangyayari at kadalasan ay may malalim na kadahilanan. Marahil ay dahil na rin sa maraming factors kagaya ng mental health issues, paggamit ng bawal na gamot, trauma o di kaya dahil sa environmental stressors. Si Manling Williams ay pinanganak noong 1979 sa Los Angeles County, California. Ang kanyang pamilya ay nagmula sa Taiwan. Si Manling na mas kilalang Leng ng kanyang mga pamilya at mga kaibigan ay slow learner, kaya hirap ito sa kanyang pag-aaral. Ngunit sa kabila noon taong 1998 ay graduate ito ng kanyang high school. Noong siya ay nasa 19 years old ay nakilala niya isang lalaking nagngangalang Niel Williams na ipinanganak noong 1980. Lumaki si Niel sa California at may isang kapatid na babae. Nagumpisa ang romantic na relasyon ng dalawa at agad na nabuntis si Leng. Ang mag-asawa ay nagkaroon ng isang anak na lalaki na nagngangalang Devon noong July 26, 2000. Noong 2001 ay nagpakasal sila sa isang courthouse at kalaunan ay formal na nagpakasal sa simbahan. Tumira sila sa isang apartment na pagmamayari ng isang miyembro ng pamilya ni Leng. Noong September 27, 2003 ay nagkaroon ng isa pang anak ang mag-asawa na ang pangalan ay Ian. Nagtrabaho si Leng bilang isang waitress sa isang malapit na restaurant at kalaunan ay nag-full-time na siya doon. Samantalang si Niel naman ay nagtrabaho sa Disneyland sa Anaheim, California. Ang mag-asawa ay naghihirap pagdating sa pera kaya madalas ay inaabutan sila ng tulong ng ina ni Niel. Si Niel ay nilarawan bilang geek na mahilig sa Star Wars, Star Trek at labis na naglalaro ng computer video games. Nagkaroon din siya ng matinding interes sa samurai swords at mayroon siyang ilan sa mga ito sa kanilang apartment. Kaya hindi naging masaya si Leng sa kawalan ng motivation ni Niel na kumita ng pera. Noong unang bahagi ng 2006 ay huminto si Niel sa kanyang trabaho sa Disneyland at nagsimula magtrabaho ng work from home bilang isang commission salesperson para sa isang kumpanya ng life insurance. Ito ay bahagi ng kanilang plano upang makamit sana na maging financially stable. Ngunit hindi yun naging matagumpay dahil sa hindi magaling magbenta si Niel. Matapos sa paglapit sa mga taong kakilala niya at subukang ibenta sa kanila ang mga life insurance, ay sumuko ito at naging stay-at-home father. Si Niel na nahuhumaling sa mga video games ay gumugugol ng maraming oras sa paglalaro nito araw-araw. Hindi na siya nagluluto o naglilinis ng kanilang bahay, kaya sobrang itong magulo at makalat. Lubhang hindi nasisiyahan si Leng kay Niel sa putong ito ay palagi na sila nagsisigawan at nag-aaway at naririnig sila ng mga kapitbahay. Isang araw ay inimungkahi ni Leng na maghiwalay na lang sila, ngunit hindi pumayag si Niel dahil natatakot siya sa magiging epekto sa mga bata. Noong June 2007 ay ginamit ni Leng ang social media platform na MySpace para mahanap ang dating kasintahan niya mula sa high school na ang pangalan ay John. Kinontak niya si John at isang araw ay lumabas sila para mag-dinner. At doon sinabi ni Leng kay John na gusto na niya makipaghiwalay kay Niel. July 2007 ay muling kinontak ni Leng si John at sa pagkakataong ito ay para kausapin ito na gusto niya sa lalaki. Hindi nagtagal pagkatapos magsimula ang kanilang madalas na pagkikita ay sinabi ni John sa kanya na gusto na niyang itigil ang namamagitan sa kanila. Sinabi niya kay Leng na hindi siya interesado sa isang pangmatagalang relasyon sa isang taong may asawa. Ngunit kung sakaling makikipaghiwalay o makikipag-divorce si Leng ay maaaring magbago ang mga bagay sa pagitan nila. August 8, 2007, bandang 7:30 ng umaga. Tumawag ang mga kapitbahay ni Leng sa 911 matapos makita siyang tumatakbo sa kalsada na sumisigaw. Nang dumating ang mga pulis makalipas ng ilang sandali, ay natagpuan nila ang 29-year-old na si Leng sa labas ng kanyang tirahan at tila balisa ito. Sa loob ng kanilang bahay ay natagpuan nila ang kanyang 27-year-old na asawang si Niel na patay na sa hallway ng kanilang second floor. Siya ay may mga tama ng samurai sword at nagtamo ng halos 92 cuts. Natagpuang patay din ang 7 taong gulang na si Devon sa itaas ng kanyang bunk bed na nasa ilalim pa ng isang SpongeBob na comforter. At ang 3 taong gulang na si Ian ay natagpuan din sa ilalim ng bunk bed na wala ng buhay. Kung titignan ang kanilang sitwasyon, ay makikitang sinofocate ito sa pamamagitan ng unan.
Sa computer ni Leng ay nakita ng mga pulis ang isang nakatype na mensahe na nagpapahiwatig ng pagnanais ni Niel na wakasan ang kanyang sariling buhay. Iminungkahi ng mensahe na si Niel ang pumatay sa kanyang 2 anak. I-interview ng mga pulis si Leng at ito ang sinabi niya sa kanila. Bandang 11:00 ng gabi noong August 7, lumabas siya kasama ang mga katrabaho para kumain sa isang restaurant. Pagdating niya ng bahay mga 12:30 AM at August 8 na yon, ay nakita niya naglalaro pa si Niel ng kanyang video game. Natulog siya at naniwala na sinamahan siya ni Niel mga bandang 1:00 ng madaling araw. Nahirapan si Leng na matulog kaya lumabas ito at pumunta siya sa kanyang sasakyan mga bandang 4:00 ng umaga. Pagkalabas niya ng apartment ay hindi niya inilak ang pinto sa likod ng kanilang bahay. Nagmaneho si Leng patungo sa isang tulay upang panoorin ang pagsikat ng araw at pagkatapos ay umuwi. Pagkapasok niya ay umakyat siya at nakita niya si Niel sa hallway at napakaraming dugo ang kumalat. Ayon pa sa kanya, ilang beses pa siyang nadulas dahil sa dugo. Pagkatapos ay bumaba siya at tumakbo palabas para humingi ng tulong. Sinabi ni Leng sa mga pulis na si Niel ay nakikipagrelasyon sa nakalipas ng 13 months at itinanggi na siya ay mayroong ibang karelasyon. Habang isinasagawa ang panayam ng mga pulis sa pinangyarihan ng krimen, ay nakakita sila ng isang kahon ng sigarilyo sa sasakyan ni Leng at may dugo ito ni Niel. Hindi nakakapagtaka na may dugo si Leng sa kanyang katawan base sa kanyang kwento kung paano niya natuklasan ang katawan ni Niel. Ngunit ayon kay Leng ay hindi siya bumalik sa kanyang sasakyan. Paano napunta ang dugo ni Niel sa kahon ng sigarilyo sa kanyang sasakyan? Walang sapat na paliwanag si Leng para dito, at kalaunan na inamin niya na siya ang pumatay. Narito ang pangalawang kwento na ibinigay ni Leng sa mga investigador. Ayon kay Leng, kumuha siya ng unan at tinakpan ang buong mukha ni Ian sa ibabang kama bago ginawang kaparehong bagay kay Devon na nasa itaas ng kama. Pagkatapos niya ginawang pagpatay ay lumabas siya kasama ang mga kaibigan sa isang restaurant. Ang kanyang plano ay para matuklasan ni Niel ang mga katawan ng kanyang mga anak at wakasan ang kanyang sariling buhay. Nang umuwi si Leng ay bigo siyang makita si Niel na buhay pa at natutulog lamang ito sa kanilang kwarto. Tila hindi niya sinuri ang kanyang mga anak na lalaki bago siya pumunta sa kanilang kwarto. O baka ginawa niya ngunit hindi niya napansin na patay ng mga ito. Agad na nagsuot ng latex gloves si Leng at kinuha ang pinakamabigat na samurai sword ni Niel at inatake si Niel habang natutulog. Agad siyang nagising at ipinagpatuloy ni Leng ang pag-atake sa kanya. Hinabol niya ito sa hallway habang hiwa-hiwa ang likod ni Niel habang tumatakbo ito palayo. Nagmakaawa si Niel para sa kanyang buhay ngunit patuloy siyang inaatake ni Leng gamit ang espada. Noong nakita niyang wala ng buhay si Niel ay tinapon niya sa malapit na basurahan ang kanyang dugoang damit at latex gloves. Pagkatapos ay nagpaneo siya papunta sa isang tulay upang panoorin pagsikat ulit ng araw. Si Leng ay inaresto at kinasuhan ng murder noong November 4, 2010. Siya ay napatunay nagkasala ng 3 bilang ng first-degree murder. Sa yugto ng parusa, 4 sa 8 hurado ang pabor sa parusang kamatayan para kay Leng. Sa kabila ng mga miyembro ng pamilya, sa magkabilang panig ay humiling sa prosecutor na ipaglaban sana ang life imprisonment lamang para kay Leng, ngunit noong August 2011 ay nagkaisang sinang-ayunan ng mga hurado ang death penalty. Noong January 2012 ay hinatulan ng kamatayan si Leng. Isinaalang-alang ang kasalukuyang estado ng California na nag-uugnay sa parusang kamatayan dahil sa walang nangyaring execution sa California simula noong 2006 at ang huling pagbitay sa isang babae na ganap pa noong 1959.